Mong mauna sa mga pinakasariwang balita at makabuluhang impormasyon, unang hirit ang dapat mong tutukan. Kung hanap mo naman ay magkahalong drama at kilig, sa Day 17, siguradong tatamaan ka. Ano bang gusto mo? Huling-huli ng unang hirit at Day 17 ang hinahanap mo. Tulad ng epektibong Neozep with Symptomex formula. Sa Neozep, targeted ang simptomas ng sipon. Papalapit na po ang Chinese New Year, kasabayan ng Araw ng Mga Puso sa February 14. Kaya para swerte ang pagpasok ng Year of the Tiger, gagawa tayo ng Prosperity Basket. Ano-ano nga ba mga laman na ito? Base na rin sa paniniwala ng mga Filipino-Chinese at Chinoy. Yan ang ating alamin sa tulong ng feng shui expert na si Johnson Chua. Hindi ko siya kamag-anak. Hi Johnson, welcome back. Yeah, good morning po sa inyo lahat. Okay, so Johnson, ano ba ang tinatawag na Prosperity Basket? Okay, ang Prosperity Basket mostly, inahanda po natin yan, no? Every ritual po, pagpasok po ng Chinese New Year. Oo. Ito po yung kasabihan natin na offering natin to the heaven para mabili, ito pong buong taon natin for the Year of the Tiger, magkakaroon po tayo ng mga good lucks, money to spend, okay, food to eat, lahat ng grasya na pwede dumating sa atin. So basically, para lang tayo maging masaya for the whole year, para meron tayong papasok na pera, pagkain at lahat-lahat. So kailan ba dapat ito ginagawa? You said sa pagpasok ng bagong taon. Pero does it mean na the whole year nasa bahay naka-display yan? Hindi naman po. Bali, hinahanda po siya, which is the New Year's Eve, which is February 13, no? Pag hinahanda po natin yan, i-close lang po natin yan for 9 days. So sa loob lang po ng 9 days na yun, ang preparation natin. Agad maaari, sa 9 days na yun, hindi natin siya bubuksan, no? Para magbuo po dun yung pinaka-energy na sinasabi natin, kasi meron po tayong sinasabi na Lord Heavenly Blessings birthday. That is for the 9 days. Okay. After 9 days, pwede na po natilutuin yung bigas. Okay. Pero huwag nyo lang kainin yung mga nakalagay sa loob. Except for the bigas. Okay. So let's start. Ano ang tawag dito? Ang tawag po dito, ito po yung pinaka-prosperity basket natin. Ang tawag po namin dito is the Ket-Ket basket. Ket-Ket? Yeah, Ket-Ket. Kasi Ket-Ket yung shape nito. Yes, okay. And tsaka makikita niyo po yung shape po niya, isa parang 8. Oo, because 8 is lucky. Infinity 8 is yun lucky. Mas lalo na po this year, 8 is the most lucky number po. Of course. Yes. So ano naman yung mga laman ng prosperity basket? Okay, ang pinakalaman po ng prosperity basket, pinaka-first ingredients is the bigas. Bigas. Pwede bang brown rice? Kahit ano bigas sa bigas. Okay. Okay, ang purpose kasi ng bigas, nandito nakasalala yung ating pagkain for the whole year. Okay. Okay. Tapos meron din po tayong mga image dito ng mga Buddha. Okay. The purpose of the Buddha is to bring fortune and happiness. Okay, where do you put that? Meron ba mga... Pwede naman po siya just dito tabi? po sa likod. Okay. Yeah. Tapos meron din po tayo dito tinatawag na tiger. Kasi Because this year is Year of the Tiger. That's right. So sa kanya tayo manghihingi ng blessing, number 1. Okay. Kaya dito din natin siya ilalagay. Alright. And these naman are? These are the, what we call the Chinese coin. Okay. Ang bilang po niyan is 8 pieces. Kasi ang laki, no? Yeah, itong mga gold bars. Ang difference ng Chinese coin and gold bars, mostly sinasabi lang, pareho naman money yan, no? Bakit kailangan dalawa pa? The Chinese coin attracts the money, and the gold bars hold that money, accumulating. So getting and then holding it on, holding on to it. Okay. Yeah. And then Meron din po tayong tinatawag na lotus here. Kasi for this year, kailangan po natin ng mga peace and harmony. Okay. Alam natin na medyo aggressive si Tiger. No? Kaya ito lalagyan natin sa pinaka-center. Sa sentro dapat siya. Okay. Then the gold bars with the coin balance to each other. Okay. Dapat magkaharap sila. Yeah, dito sa magkabilang dulo. Okay. Alright. It's also the same do sa prosperity basket natin na magkahiwalay din. Okay, so what else do we have here? Na ito, parang sa telepono to, di ba? Di ba? This is an image of a bell. Okay, ang bell kasi is represent ng pinakamalakas na metal natin. Okay, ang purpose ng metal is for protection against sa mga negative energy or mga negative na possible mangyari sa atin or obstacles. Pwede natin ma-overcome. So protection naman siya. Okay, so dito siya. And this one is the mandala, which is we put it on the center. The purpose of the mandala, it brings the balance for everything. Emotionally, physically, anything. Kaya niya balansehin. Okay. And the pinaka-luckiest, ang tinatawag nating ampaw. Yes, of course. Every Christmas, every birthday. Please, pahingi ako. Okay. So, ang ampaw po, dito naman po natin lalagay ang mga money natin. The best amount is mga nasa denomination of 8, like 888. 888. Mga ganong klase. Okay? Pwede rin Kasi 8888 kung may pera, di ba? Yeah, mas better.
Okay. Tapos Kaya- nalagyan natin siya. Okay, so mga pag may budget kayo, bumili kayo ng ganito, highly recommended syempre kasi kailangan nga naka-cover siya for 9 days, 'di ba? Yes, apo. Pero for those na on a budget na gusto lang bilhin yung mga laman nito, pwede nang gumamit nito. Yes, pwede naman din po. Then you have a red cloth po. Pwede nyo na parang naka-cover lang siya. I-cover. Basta it Pero, has to be covered. Yes. Siguraduhin lang natin na for that 9 days, huwag siyang bubuksan. Para hindi po sayang yung energy na ina-accumulate natin. Okay, and then finally, Johnson, saan ba natin dapat ilagay sa bahay ito? Pwede bang sa corner lang or kahit saan? No, the best position po, dapat lalagyan natin siya is the centerpiece of the sala or the centerpiece of the dining. Because yung center na yun, ang meaning ang pinaka-heart ng puso, the puso Heart ng of the bahay natin. home. Yes, Oo. Wow, okay. Marami akong natutunan sa'yo. Maraming salamat, Johnson Thank you. Chua. Wala pong masama kung gumawa tayo ng mga pampaswerte kagaya itong prosperity basket. Pero lagi natin tatandaan, syempre, na tayo rin mismo ang gagawa ng sarili nating kapalaran. Thank you, Jen. Johnson again, Tasha. Tasha. Okay, lipat po tayo kay Suzy. Alright, at syempre kasabay ng Chinese New Year ay Valentine's Day. Oy, at syempre, sana swertein din yung mga nanliligaw dyan sa pagbibigay po ninyo ng mga bulaklak. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng iba't ibang klaseng bulaklak na yan? Aba, malalaman nyo na po mamaya sa pagbabalik ng unang hirit. Fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make my